Naghahanda ng umuwi sa Pilipinas si Vice President Sara Duterte mula sa The Hague, Netherlands. Ayon sa bise, tapos na mga kailangan niyang asikasuhin doon, kaugnay sa pagkakapit ng kanyang amang dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Maayos daw ang kalagayan ng dating Pangulo na nadadalaw ng kanilang pamilya at nakakausap din sa telepono. Muli raw nakabisita sa dating Pangulo ang kanyang common law wife na si Hanilet Abansenya at kanilang anak na si Kitty. Sabi ng bise, nagsasalitan silang magkapatid sa pagdalaw sa ama. Kanya-kanya rin daw silang gastos sa mga biyahe nila dahil may mga trabaho at negosyo naman sila. Napag-usapan daw ng kanilang pamilya na hindi sila hihingi ng pera o tatanggap ng donasyon. Kaugnay ng investigasyon sa Senado tungkol sa pagkakaaresto sa kanyang ama, hindi na raw umaasa ang bise na may kahahantungan nito. I'm not hopeful for the case of President Duterte getting justice from the government and the administration right now. But I hope that it will not happen again to another Filipino. Iba't ibang twist sa mga pagkain, teknolohiya sa food processing at recycling, at pagkamalikhain ng mga Pinoy. Tampok po ang mga yan sa 17th Philippine Food Expo na tinutukan ni Bernadette Reyes. Dating nagtatrabaho sa cruise ship si Isagani. Ngayon, isa na siyang chocolatier at kabilang sa ipinagmamalaki niya ang cacao jam at sampalok chocolate. Yung sweetness ng tsokolate, tapos yung sourness ng tamarind, you have a fruity flavor. Kung ang Amerika mayroong raisins na binalutan ng tsokolate, aba dito sa Pilipinas may sampalok na binalutan ng tsokolate. Manamis-namis na maasim-asim, perfect sa panlasang Pinoy. Gamit niya dito ang kakao mula siyempre sa Pinoy farmers. From the farming hanggang sa tinuturuan ko sila para makaharvest ng marami, and I teach them kung ano yung mga natutunan ko sa ibang bansa para magkaroon ng quality yung mga harvest nila. Kabilang ang produkto ni Isagani sa mga Pinoy-made na pagkaing tampok sa 17th Philippine Food Expo sa Pasay. Meron ding donuts na ang flavor inspired by famous Filipino desserts, tulad ng buko pandan, pastillas at leche flan. Tampok din sa expo mga equipment na makatutulong sa pagpapataas ng kalidad ng produkto at serbisyo. And it's a chance for our food exporters to be able to showcase the products. Out of the 300 exhibitors, we have 375 na mga equipment. So for the first time, we have equipment manufacturers joining. Ang makinang ito, kaya raw gawing lupa ang leftover. Kung ilalagay mo siya sa machine, meron ka ng sarili mong compost machine doon mismo sa iyong kitchen. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Hindi maiwasan ang pagpapawis lalo ngayong tag-init. Kaya binahagi ng ilang Pilipino ang kanilang diskarte para manatiling fresh at iwas hulas. Nakatutok si Dano Tingkongko. Summer is waving, kaya naman literal na hot ang feeling ng karamihan dahil sa init na abot singit. Nangungunang apektado dyan ay yung ang trabaho ay nasa kalsada at yung mga laging nasa kalsada. To beat the heat, iwas hulas at baskil o basang kilikili free, ito ang diskarte ng ilan to stay fresh. May mga tubig kaming dala. So may mga baon din kaming cologne, alcohol, para pagpawis ka na sir, pupunas ka ng towel mo. Almost 3, parang ganun. Almost 3 times. Mas masarap sa pagkain? Yes po. Towel lang, tapos ano lang po. Pupunta lang sa loob, magpa-aircon. May baon naman po. Tapos pag nabasa po, palitan na lang po yung damit. Ngayong pataas ang heat index, isa sa mga pinakadapat bantayan, hindi lang ang pawis na tumatagaktak, kundi lalo na ang heat stroke. Payo ng mga doktor, hydration. Heat break na minimum 15 to 20 minutes, pero pinakamaganda kung kalahati hanggang 1 oras. Heat stroke is one of the most problematic palpitation, taas ang temperature mo, no? And then dehydration. So all of a sudden, you may collapse. Mas marami yan sa mga bata nga eh. Kasi ang mga bata are very prone. Ang body surface area niya, mas madaling maapektuhan. Gayon din ang pagsuot ng mga damit na gawa sa light materials tulad ng cotton o linen. Kailangan din daw ingatan kahit sa mainit na panahon ang waterborne diseases tulad ng dengue at invasive pneumonia.
Para sa mga bata at senior citizen, kailangan stay indoors as much as possible, lalo't iba ang surface area, immune system at thermal regulation ng mga senior at mga bata. Stay indoors kasi nga talagang at this point ang mga thermal regulation ng mga matatanda masyadong affected yan. Manipis ang balat, proper long sleeves at saka mga jogging pants na yan na that could breathe in as well. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkung ko nakatutok 24 oras.